Hi Beb, this is Ivy and welcome to my channel. For today's video, I'm gonna show you another example how to file SSS sickness notification online with Employees Compensation Online. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Now, let's do the sickness notification online. Pumunta sa SSS website. Ang gagawin ko ngayon, Beb, ay Employer's Account Guide, pero ang procedure ay almost same lang din po sa mga individual member filing. Just click Create a My.SSS account or Login, and click Employer Login. Then, enter the employer's credentials login. Take note lang, Beb, ang may mga access lang po sa employer's account ay authorized user ng company. Then, click Sign In. Para sa mga naka-enable ng TOTP gaya nito, ilagay lang po ang 6 digits TOTP na makikita sa Authenticator app nyo. Para naman sa mga hindi naka-enable ang TOTP, madadirect na po kayo sa dashboard ng My.SSS account. I-check nyo na lang po yung other video ko kung paano i-set up ang TOTP at kung paano din mag-request for disable ng TOTP. Okay, dito sa dashboard ng SSS website, proceed po tayo sa Benefits. Then, under Benefits, i-click ang Submit Sickness Notification. Or di kaya pwede din po kayo mag-file dito sa lower page ng dashboard, makikita ang Sickness Notification and click this. Then, you will see the important reminders para sa mga first-timer mag-process online at para malaman kung ano ang mga requirements sa sickness notification, i-click lang po ang click here to see documentary requirements. So, check this out lang po para mag-guide po kayo. Dito nyo naman po makikita ang approved disbursement account ng employer. Just click here if you want to update disbursement account dahil dito po makikredit ang reimbursement claims like sickness and maternity benefits. Now, let's go back to procedure. Then, click Proceed. Take note lang, Beb, na dapat ang status ng member sa SSS records niya ay naka-permanent. Dahil kapag ito ay nakatag as inactive or temporary account, hindi po magpo-proceed ang application nyo. Okay, just enter the CRN or SS number ng member na magkiklaim ng sickness benefit. Continuous number lang po ang ilalagay, no space at walang dash. And click Search. Next, may reminder dito na ang filing date must be within 5 days after start of home confinement or 1 year from the date of discharge for hospital confinement. Dahil kapag late filing ka, may epekto po ito sa computation ng benefits. So upon successful entering the SSS number, automatic na pong madidetect ng system kung ano ang name ng SS member. So double check the details kung tama ang name ng member. If yes, i-enter kung kailan nag-start ang kanyang sickness or injury. Next, ilagay yung date of discharge kung kailan siya lumabas ng hospital kung siya po ay na-confine. As I mentioned earlier, there are 2 types of confinement. Pwedeng home confinement or hospital confinement. Kung home confinement, dapat nagkasakit at least 4 days. Notification from employee to employer should be done by 5 days. At ang employer to SSS naman ay may another 5 days. Kung hospital confinement naman, exempted po sa 5 days notification rule. Ang filing po ay within 1 year from the date of discharge. Bakit po ba pinapaubos muna ang company sick leave? Kasi mas malaki ang bayad ng sick leave ng company. Di ba 100% ng inyong daily salary ang binabayaran sa sick leave? Sa SSS naman po ay hindi 100%, only 90%. Pero ang sick leave nyo po sa SSS na pwedeng mabayaran ay umaabot hanggang 120 days within 1 year. Para naman po sa mga self-employed, voluntary member, OFWs, or newly separated member,
notification from member to SSS should be done by 5 days na direct na sa SSS. Ang exemption lang dito kapag na hospital confinement ay 1 year from the date of discharge for hospital confinement. So dito po sa confinement location, piliin lang kung home or hospital. For today's video, ipapakita ko naman sa inyo ang hospital confinement. Next, ilagay lang po kung ilang araw ang sickness number of days claim base sa kanyang medical certificate gaya nito. Then, input the license number of attending physician. Makikita nyo naman po yun sa medical certificate ng employee na galing po sa hospital. Now, select the date kung kailan po nag-notify ang employee sa kanyang employer regarding sa kanyang pagkakasakit or injury. Next, input the date kung kailan naman po bumalik sa trabaho ang employee. Kung naka-sick leave pa rin po siya, i-tick nyo lang po yung box for still on leave. Next, ito naman po ay para sa employee's compensation. Kapag work-related ang kanyang sickness or injury, you can select the option yes para makapag-claim siya ng employee's compensation once approved. Kung hindi naman po ito work-related, just click no. In this video, ito po ay work-related dahil na-aksidente siya habang nasa trabaho. So I choose yes and click proceed. Again, double-check the details kung tama. Para po sa mga SSS individual member, make sure na meron na po kayong approved DAEM. Bakit? Kapag easy sickness benefit po kasi, direct na pong makikredit ang easy benefit claim sa inyong approved DAEM, either e-wallet or bank account. So, ibig sabihin, hindi na po kailangang i-advance ni employer ang inyong easy sickness benefits. Pero kapag ito ay SS sickness, ay kailangang i-advance pa rin ni employer dahil sa account po ng employer makikredit ang SS sickness benefits. Reminder lang po, the employer shall advance the benefit every regular payday. Kapag kayo ay employed, ito po ay dapat paluwalan o abonohan ni employer ang inyong sickness benefit ng 100%. Hindi po pwedeng 50% or utay-utay ang pag-advance sa inyo. Then, kapag na-advance na po sa inyo ang sickness benefit, ire-reimburse na ni SSS sa inyong employer by submitting supporting documents. Ipapakita ko naman po sa inyo kung paano gawin ang reimbursement for sickness benefits sa next video. Now, dito naman tayo sa disbursement accounts. Automatic na siyang magre-reflect sa portal ng employer kung ano ang approved DAEM ng employee para sa kanyang easy sickness benefit. Gaya nito, na-recognize na ng system na may approved DAEM ang employee at ito po ang CBC account. So dito na po direktang papasok ang kanyang easy sickness claims. Next step, mag-a-upload na tayo ng documentary requirements. Bago ka mag-upload ng mga documents, make sure ito po ay naka-PDF file at hindi lalagpas ng 3 MB ang bawat files gaya nitong mga scan documents ko. At nire-rename ko na rin po ito para madaling makita kapag mag-upload ako. Para malaman kung ano ang mga dapat i-attach sa medical certificate, i-click lang po natin itong information icon and here's the following information. Ito po yung sample ng medical certificate na in-upload ko. Now, let's do the uploading. Click this choose file at hanapin lang po kung saan nakasave ang inyong scan documents. Kapag nag-change na po yung file name dito, ibig sabihin nun ay naka-attach na po ang inyong document or na-upload na po ito. Next, easy supporting documents. Click this to view the information. Nagkakaroon lang po ng easy supporting documents kung ang pinafile mo ay work-related na sickness. Click choose file to upload. Ito naman po yung documents na inattach ko. Optional lang po itong Industrial Safety Accident Report. Since may company clinic po sa workplace namin, nagpagawa na po ako ng ganito sa nurse on duty. Dahil ginamit din po kasi namin ito sa accidental insurance as supporting documents. Kaya isinama ko na din po siya dito. Next, ito po yung SSS Form B-309. Ito naman po yung sample ng Employees Compensation Logbook. May separate video po ako nito kung paano to ginagawa. So check nyo na lang po yun. Take note lang dito sa remarks, dapat ikwento nyo kung paano na-injury or nagkasakit ang employee. At i-attach nyo din po ang job description ng employee.
Next, hospital or medical records. Click Choose File. Ito naman po yung mga available na medical documents na nakuha ko sa employee. Inattach ko po yung discharge summary or clinical abstract, prescription ng doktor, record of operation, at ang x-ray result niya. Once na na-upload mo na po yung lahat ng documents, i-click lang po ang Proceed. Read all the certification information. After reading, i-tick ang box to certify and click Submit. May prompt message na magpa-pop up. Click Yes to continue. There you go! You have successfully submitted the sickness notification application. As you can see here, dalawa ang claims na in-apply natin. Para sa sickness claim at employee's compensation claim dahil na-aksidente siya habang nasa trabaho. Itong sickness notification application ay mapo-forward po sa Medical Evaluation Center. You still have to wait for the approval of the sickness notification para malaman natin kung ilang araw ang approve bago po tayo makapag-file ng sickness reimbursement. Ang easy naman po ay diretso na pong makikredit sa employee's account. So ganun lang kadali kung paano mag-file ng sickness notification online and there's no need to visit SSS Servicing Branch. After few days or months, may marireceive po kayong email galing sa SSS na approve na ang sickness notification for ESA sickness gaya nito at easy sickness gaya nito. After that, pwede na po kayong mag-file ng sickness reimbursement online. Sa next video ko, ipapakita ko po sa inyo kung paano naman po i-file ang sickness reimbursement online. Baka may magtanong sa inyo kung gaano katagal ang approval ng SSS sickness benefit. Beb, ito po ay hindi pare-pareho at depende po ito sa SSS branch. Ang SSS processing time, kadalasan umaabot ng 1 to 3 months ang verification ng medical team. So I think that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo. And please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you and God bless everyone. Follow for more.